Marami nang nagtanong nito, bakit nga ba paulit-ulit na lamang nagda-diet pero nauuwi pa rin sa wala? The real reason why diets fail is deeper than you think. No, English yan hindi kaya pag-usapan natin. Kada papasok ang taon, ang dami ko ng mga kliyente na sinasabing magsiset na sila ng goal na magda-diet na sila. This time, seryoso na to. Ganyan yung mga linyahan nila. And then pagpasok ng second or third week, babalik na naman sila sa dati. Guilty ba kayo? Pasyente ko ba kayo? Nako, lahat tayo dumadaan dyan. Pati ako at pati ang ilan sa aking mga pasyente nga. And here is what I realized as a doctor and as a nutritionist. Diets don't fail because you are weak. They fail because the strategy is incomplete. Pakinggan nyo to. Una, hindi natin natatrack ng maayos ang pagkain natin. Marami sa atin ang magsasabing, hindi lang naman ang kinain ko, o hindi naman yan magka-count. Pero kapag tinignan mo ang laman ng konting kinain lamang talaga nila, doble o triple sa record nilang pagkain o yung allowable sa kanila. So, nangyayari, sumusobra talaga sila sa requirement nila. Actually, hindi naman pagsisinungaling yun. Mahirap lang talaga mag-estimate, kaya maganda kung may ginagamit kayong app na makatulong sa inyo. Studies show na yung mga nasa heavier side, they tend to underreport their calories without knowing it. Pwede rin naman nagtatrack nga kayo, pero may mali sa pamamaraan ng pagtatrack ninyo. Hindi kompleto ang paglalog, nag-guessing game lamang kayo sa pagme-measure ninyo, or pwede rin hindi kayo aware sa possible hidden calories sa mga drinks, sa mga sauces, and sa mga snacks. Tandaan na you cannot change what you do not measure. And what gets tracked gets improved. Reason number 2, obesity is multifactorial. Marami kasing dahilan yung pagtaas ng timbang. Yung calories in and calories out, hindi lamang siya ganun kasimple. Pwedeng hormonal, pwedeng genetic, pwedeng mababa yung sympathetic activity, pwedeng may stress, pwedeng may sleep deprivation, emotional eating, trauma, at pwede rin yung environment na nagpe-favor ng weight gain. Yan yung nakaka-apekto sa calories in and calories out. Kaya minsan, kahit na nagda-diet ka na, kahit feeling mo ginagawa mo naman lahat, hindi gumagana because the root cause is really different. Ang problema, yung mga pinopromote na diets, minsan one size fits all, pero ang katawan ng bawat tao, tandaan, hindi yan pare-pareho. Pwedeng gumagana kay Juan yung isang diet, pero hindi gagana kay Jillian. O ano, kala nyo, sasabihin ko, Pedro, no? Yan, ganyan ang katawan. Pwedeng unpredictable. Pangatlong rason, because we may be aiming for perfection and not consistency. Mindset trap yan. Kasi sa unang araw, motivated ka, tapos day 5, mag-overeat ka na, and then sa day 5, wala na. Sira na nga. Kasi nga nag-overeat ka. Tapos day 6 yun, quit ka na lang. Pero tandaan, isang pagkain lamang yan, hindi yan makakasira sa progress mo. Yung guilt, yan yung pwedeng pumatay sa progress niya. Also tandaan, kinakailangan din yung diet natin consistent at kayang gawin consistently at sustainable. Reason number 4, baka naman we are trying to do it all alone. No man is an island, kapatid. More likely to succeed yung mga merong ka-accountability partner na kasama mo talaga sa weight loss journey mo. Yun ba may magcha-check din sa'yo, may magre-remind din sa'yo, at mag-encourage at magko-correct sa'yo. Baka hindi diet plan ang kailangan mo, kapatid. Baka kinakailangan mo valuable support. So next time, ask yourself, tinatrack ko nga ba talaga ang kinakain ko? Tama ba strategy ko? Consistent ba ako? O may kasama ba ako sa journey ko? Kung wala, maybe this year, you stop doing it alone. Tag mo na yung gusto mong maging accountability partner mo for New Year, New Me. Malay mo, maging kayo pa. So see you next year in Optimal Health. Ingat!